ay itago niyo na lamang sa pangalang Ruel. Kahit dito ako sa abroad at nasa Pinas ang aking pamilya, ang sarap maging ama. Taong 1972 noong ako ay mag-umpisang makipagsapalaran sa Maynila. Namasukan ako bilang construction worker sa edad na 23. Sa tulong ng politiko o mayor na, natulungan ko rin sa panahon ng kampanya sa aming lugar. Marami naman kasing nakakakilala sa akin, kaya hindi na mahirap na alukin sila kung sino ang iboto. Ang resulta, nanalo kami. Sa Manila, naranasan ko yung buhay na lagi naghahabol sa oras. Araw-araw ay laging kapos at mamasahe, at ang tanghalian ay utang sa mga kantin na ang pagkain ay nakalagay na sa styrofoam o kaya naman yung plato na papel. Pangit pa malagyan sabaw kasi nabubutas. Kapirasong kanin at 2 ulam, kadalasan ay kalahating pritong talong at gulay pa na pakbet. Kung minsan naman ay adobo na kapag may kaunting pera, ay sa mga food truck restaurant sa mga parking space sa Makati, at doon ay makikita ang paborito kong adobong itik. Well, after 3 years ay pinalad akong mapunta ng Japan sa rekomendasyon ng kaibigan. Training visa sa loob ng 1 taon. Nako, marami ako natutunan at pinalad din akong magpunta ng Hawaii kasama sa company tour. Pagbalik ng Pinas ay gumawa ko ng project planning head ng isang maliit na Japan company sa may Villaruel Village, dun sa Makati. Maganda ang aking naging buhay at sagana sa nightlife. Gawa ng halos lahat na kliyente namin ay Japanese. Kumbaga pati nightlife nila ay ako na rin ang in charge dahil natutunan ko rin yun during my stay in Japan. Naging fluent din ako sa Japanese na kailangan ko na bawasan ang boses ko at dagdagan ng cute way. Oo, nakakatawa pero doon sila nasanay. Sinasabayan ko lang hanggang sa ako ay magkapamilya, doon ko naranasan na kulang ang aking kinikita. Kailangan ko nang magpundar ng gamit sa bahay para sa aking asawa at magiging anak. Mismong 14 inches na black and white TV ay hulugan for 12 months. Walang refrigerator. Hindi kaya ng budget. Lumipas ang mga taon, umpisa nang pumasok sa paaralan ang mga aking anak. Papengi baon. Papengi pambili ng laruan. Sa gabi habang natutulog ang aking mga anak ay pinagmamasdan ko sila. Nasabi ko sa sarili ko na hindi ako magiging mabuting ama kung mananatili ako sa ating bansa. Sumisikip ang dibdib ko kung sa tuwing may hihingiin na maliit na bagay, wala akong maibigay. Maganda naman ang aking hanap buhay, ngunit lahat ay napupunta sa upa sa bahay, pamasahe at iba pa sa Pilipinas. 1 taon ang bunso ko, taong 2001, nang ako ay lumipad papuntang Saudi Arabia. Mula Quezon City ay umalis ako ng bahay mag-isa. Ayaw ko silang ihatid nila ako sa airport. Ayaw ko makita ang aking mga anak na nagtataka kung saan ako pupunta. Ayaw kong isipin na sa darating na linggo ay magtataka sila bakit wala si Papa. Bakit hindi tayo pumupunta ng Quezon City Circle o di kaya sa Luneta. Ayaw kong isipin na wala nang magbubuhat sa kanila sa gabi at magpapatulog. Kakanta at magkikwento ng nakakatakot. Gabi nang dumating kami sa Saudi Arabia, wala akong naramdamang kaba dahil bago ako lumisan ng Pilipinas, ay inihanda ko ang aking sarili. Hindi man ako nakapagdala ng Biblia dahil bawal ay nagawa kong basahin ito ng buo habang naghihintay ako ng visa. Hindi naging madali ang unang araw sa trabaho dahil first time akong hahawak ng AutoCAD dahil sa Pinas ng mga taon na yun ay drawing table pa lang at brother typewriter ang hawak ko. Araw-araw, Diyos ko. Diyos ang kausap ko. God, hindi ko alam to. Will you please teach me? Ganun. Well, after 4 months, nabigyan ako ng company car dahil naipakita ko agad ang galing ko sa project coordination, estimates at BOQ. Kalaban man ng puyat at pagod, sipag at tiyaga lang talagang puhunan para makamit ang mga bagay na to. Dumating ang panahong tinablahan din ako ng homesick. Grabe yung epekto sa akin. Halos siniling ko na lang maging wakwak makalipad lang ng pabalik ng Pilipinas. Kaminsan nag-hallucinate na ako sa pagod. Unang tanggap ko ng voice tape sa Saudi Arabia ay nagkulong ako sa CR. Parang sasabog ang dibdib ko, lalo nang marinig ko ang boses ng mga anak ko. Di pa gaanong uso ang cellphone noon at wala pang internet. Pumipila pa kami sa mga telephone booth, makatawag lang. Unang mga taon ko sa Saudi ay hindi gaanong maganda.
Ngunit nagagawa ko namang mabilhan ng mga anak ko ng laruan. 12 years na yung lumipas. Marami nang nagbago. Mga college na yung mga anak ko. Ako, heto, kompleto sa mga gadgets, meron na rin sasakyan at bahay at lupa. Although hinuhulugan pa rin. Masasabi ko lang kapag nasa puso mo ang pagmamahal sa pamilya mo, titibay ka sa paglipas ng panahon, lalo na't kasama mo ang Diyos sa iyong paglalakbay. Pauwi na naman ako this coming April for my annual vacation dahil naramdam ko ang takot na baka di ko magampanan ng pagiging ama ko kung sa Pinas lang ako. Di ako nagkamali kasi dito sa Saudi, ang sarap maging ama. Hindi mahirap ang mag-abroad kung totoong nasa puso mo at kaluluwa ang para sa kinabukasan ng mahal mo sa buhay. Kahit dito ako sa abroad at nasa Pinas ang aking pamilya, ang sarap maging ama. Dahil sa mga dumaang panahon, habang pinagmamasdan ko ang aking mga anak na lumalaki at nagkakaroon ng sariling desisyon, napagtanto ko na oo at hindi man masarap malayo sa pamilya, pero nakita ko na sa abroad, alam kong kaya kong gampanan ng pagiging isang ama. Naibigay ko ang mga gusto nila, napagtapos ko sila ng pag-aaral, at masaya ako sa piling ng aking asawa. Ngayon ay may sarili-sarili na silang pamilya. Marami na akong apo at counting. Hindi namin nalimutan ni minsan na dalawin ang isa't isa. Minsan ay lingguhan kung darating sila. Tapos ako dito, nakaupo na lang sa ugoy-ugoy. Uugod-ugod na. Katabi yung pinakamamahal kong asawa. Oo, hindi lahat pare-parehas ng paniniwala na kapag pumunta ng abroad uunlad. Marami nagsasabi na kapag pumunta ka ng abroad, depende na lang sa tadhana. Ang iba ay uuwi ng buhay, ang iba ay uuwi ng patay. Minsan pa nga nilalagay sa maleta. Pero siguro nakadepende na rin yun kung sino yung magiging amo mo at kung paano ka trumato ng amo. Marami kasi, malalaman mo hindi naman pala maganda ang trato sa amo, marami complaint sa agency, tapos sila pa to yung may ganang magreklamo. Kaya naman, hindi naman masamang maging mabait, sumunod at mapag-unawa. Muli, ito ang aking kwento. Maraming salamat sa pakikinig. Maraming salamat sa panonood mga kakwentuhan. Huwag kakalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga bagong istoryang mapupulutan ng aral at inspirasyon sa buhay. Hanggang sa susunod nating istorya mga kakwentuhan.